Nakikita nyo po yung mga photos na yan mga kaibigan, mga kapatid. Yan po yung sumisikat ngayon sa social media. At yan yung tinatawag nilang S-line. Sa madaling sabi, ibig sabihin yung mga linya na nakakonektang pula sa kanilang mga ulo, yan yung dami kung ilan na yung nagkaroon sila ng karanasan sa ibang tao. At tila ba nagiging magaan at nagiging katatawanan na lang ito sa mga tao. Ginagawan na lang nila ng memes upang mag-trending yung mga ganyang bagay at nagpapayabangan pa at nagpaparamihan pa ng linya at nagkakaroon pa ng katatawanan sa mga bagay na yan na kung ano yung nagiging karumal-dumal sa harapan ng Panginoon ay siyang nagiging katatawanan na lang ng mga tao ngayon. At meron pa nagsabi, does body count matter? At ang sagot niya po ay hindi. Wala daw kwenta o wala siyang pakialam kahit na ilang milyon pa ang magkaroon siya ng karanasan. Hindi yan yung mahalaga. Samantalang mga kaibigan, mga kapatid, ayaw ng Panginoon na ganyan ang mangyari sa ating katawan. Yung standard ng Panginoon na yan ay dapat ginagawa lamang ng mag-asawa. Pero sa atin ngayon, pag hindi mo pa naranasan yung bagay na yan, ay ikaw ay corny, mahina kang tao, hindi ka tunay na lalaki pag hindi mo pa na-experience yung bagay na yan. Yan yung nagiging batayan ng sanlibutan, mga kaibigan, mga kapatid. Nakakalungkot na hindi yan yung standard ng Panginoon para sa atin. Kaya alam nyo po mga kaibigan, mga kapatid, madalas sa mga kalalakihan, ang magpapatunay na kung ikaw ay tunay na lalaki at ikaw ay matikas na lalaki ay kung gaano nakarami yung nagkaroon ka na ng experience sa ibang tao, yan yung nagiging batayan nila. At ang nakakalungkot, marami pang mga kababaihan ang humaling sa mga ganyang klaseng mga lalaki. Yung mas maraming na experience ay mas gusto nila. Yan na po ang nangyayari sa atin mga kaibigan, mga kapatid. You see, napakahalaga po ng marriage para sa Panginoon at dyan lamang magiging legal ang bagay na yan, yung ginagawa ng mag-asawa. At hindi po yan magiging legal hanggat ang isang tao ay hindi pa siya nakakasal. Pero alam nyo mga kaibigan, mga kapatid, ang pagpapakasal ay tila ba corny na lang. Kaya't alam nyo po sa mga kabataan na mga mananampalataya na ng Panginoong Jesucristo, iingatan nyo po ang inyong sarili. Huwag kayong magpapadala sa sanlibutan. Hindi porket nagiging katatawanan, hindi porket sumisikat sa social media yung bagay na yan, ay itatry nyo na rin at gagawin nyo sa inyong sarili para lang maging in kayo. At hindi kayo mahuli sa usapan. Iingatan nyo ang sarili nyo. Dahil ang bagay na yan ay hindi kalooban ng Diyos at yan ay karumal-dumal sa ating Panginoon. Kaya't makikita nyo yung ibang kabataan ngayon, sa murang edad, minor de edad pa lamang, ay nagkakaroon na ng anak. Bakit? Dahil sa mga ganyang bagay. Tapos ano ang mangyayari sa kanilang buhay? Hindi rin susustentuhan, hindi rin papanagutan nung nakagawa sa kanya. Dahil bakit? Ginawa lang nila yon para lang i-fulfill yung kanilang pita ng laman. At ang pita ng laman ay delikado po yan pag yan ay naging addiction na. Pero alam nyo ang reality mga kaibigan, mga kapatid, yung S-line na yan, yung dami ng linya na nakakabit sa mga ulo, kung gano'n na sila karami nagkaroon ng experience, yan po ay sumisimbolo sa kasalanan ng tao. At alam nyo po, ang kasalanan ay nagmamantsa po yan. Nakatulad na lamang ng isang matingkad na pula. At alam nyo po kung sino lang ang makakapagbago sa tao na ganyan na yung pag-iisip, ganyan na yung ginagawa, wala pong iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At isa lang ang kayang maglinis ng mantsa na yan, kahit batila pa sobrang pula ng mantsa na yan, ay kayang alisin yan ng ating Diyos. Come now and let us reason together, saith the Lord. Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool. Alam nyo mga kaibigan, mga kapatid, sa daming nahuhumaling ngayon dyan sa S-line na yan, yan ay sumisimbolo lamang sa kasalanan ng tao. Pero alam nyo, ang kabutihan ng ating Panginoong Jesucristo na kahit pagano katingkad, yung sumisimbolo na yan na linya na kasalanan, kahit pagano karami yan, yung linya na nakakabit sa ulo ng mga nasa S-line na yan, ay kaya po yang linisin ng ating Panginoong Jesucristo. Ang banal na dugo ng ating Panginoong Jesucristo ay kayang magtanggal ng kahit gaano pa katingkad na mantsa yan, ay papaputiin yan ng Panginoong Jesucristo na mas maputi pa kesa sa niebe. You see,
Nawa ma-realize po natin kung gaano kabuti ang Diyos sa ating mga buhay. Na kahit na tayo, madalas nangyayari sa atin ay napufulfill na lang lagi yung pita ng laman natin, yung lust of the flesh, yung gusto na lang natin. Pero ang Diyos, mga kaibigan, mga kapatid, laging nandyan. Handa kang patawarin na kahit na gaano pa katindi yung kasalanan na nagawa mo o mas malala pa dyan sa mga S-line na yan na nagte-trending ngayon, ay kayang-kaya po yung patawarin ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon pa lamang, kung ginagawa mo ang bagay na yan, ay isuko mo na yan sa Panginoon, mga kaibigan, mga kapatid. Huwag mong hayaan na madarang ka sa pita ng laman dahil napakadelikado kung yan ang iyong magiging adiksyon dahil mahirap makawala dyan kung yan ang pipiliin mo. Aminado ko, mga kaibigan, mga kapatid, nangyari rin sa akin ang bagay na yan. Pero alam nyo po ang katotohanan, walang maidudulot na maganda ang ganyang klaseng gawain. At akala mo lang masaya ang ganyang gawain, pero marirealize mo sa bandang huli, yan ay walang kwenta, yan ay karumihan, kadungisan lang sa harapan ng Panginoon pag naunawaan mo na ang salita ng Diyos. Kaya't ikaw, kung nagbabalak ka pa lamang na gawin yan, ngayon pa lamang ay huwag mo nang ituloy yan. At kung nagawa mo naman na ang bagay na yan, ngayon pa lang ay pagsisihan mo, humingi ka ng tawad sa Panginoon at talikuran mo na ang ganyang klaseng gawain habang may pagkakataon ka pa, habang may oras ka pa, hanggat kaya mo pa. Nawa bilang sa ating mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, sa ating mga anak, sa ating pamilya, ay dapat marunong tayong manindigan na meron tayong dapat standard na sinusunod. Yan ay walang iba kundi ang salita ng Diyos, ang Biblia. Hindi kung ano ang majority, kung ano ang sinusunod ng nakararami, kung ano yung nagte-trending, yun na yung susundan natin. Hindi, mga kaibigan, mga kapatid, kundi ang ating Panginoon lamang ang ating dapat sundin. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.